At ngayon nga pala ang araw ng pag-check-in namin sa napili naming pag-staycation na. Pero dahil 5:30 pa nga ang oras ng check-in namin, ay naisipan nga muna namin ditong mag-uli sa Ali Mall at saka nga sa SM Cubao. Dahil nga alauna pa lamang ng mga oras nito, kaya naman kako ay mag-window shopping nga muna kami para makapagpalipas ng oras. At dahil napakarami naming dala, ay napag-isipan nga muna naming iwanan sa baggage counter itong aming mga dala. At napakahirap din namang mag-window shopping kung napakadami nga naming labi. At habang papunta nga kami sa baggage counter ay bigla namang nadaanan namin itong naglalakihang mga Christmas tree na nagpaalala sa akin na marami akong inaanak at kailangan kong papaskuhan sa Pasko. At dini nga kami mag-iiwan ng aming mga gamit sa package counter ng SM Supermarket. At medyo nahihiya-hiya pa nga kaming mag-iwan dahil alam nga namin na medyo matatagalan nga yung gamit namin doon. At nang makatapos nga kaming mag-iwan ng gamit ay napagpasya na nga namin dito na nga dumiretso sa kainan dito nga sa Mang Inasal. Dahil sa mga oras na ito ay hindi pa nga rin kami nanananghalian. Kaya naman kako kay Lowell ay dito na nga lang kami kumain sa Mang Inasal dahil nga matagal-tagal na rin hindi nga ako dito nakakakain. At bukod nga sa roon ay nakaanli nga dito para naman kako ay matagal-tagal nga ang busog. Tapos ang bilin ko nga sa kanya pag order niya, yung kanya lamang ang i-unli at yung akin ay wag na dahil manghihingi na nga lang ako ng kanin sa kanya. Dahil kako ay hindi naman ako malakas kumain at baka nga makaisang rice lang ang dagdag ko. Pero naknang syuta dahil nga makakalimutin siya ay parehas pa rin nga niyang nai-unli. At ang matapos nga ang mahigit isang oras siguro na aming pagkain ay napadaan naman kami dito sa bilihan ng alak. At ang buong akala ko nga ay mga imported lang ang mga nandito pero meron din palang mga mojito at saka nga may emperador pa. At naghahanap nga ako ng gin at kako yun sana ang bibiling ko at nang makapag-gin sunog man laang ay wala palang tinda din eh. At pagkatapos ay dito naman kami napadaan sa mga bilihan ng mga barong. At naknang syuta, di pa nga nagpo-propose, gusto na agad ng barong. Charot. Charot lang dahil kailangan niya nga yan sa trabaho dahil ganyan nga raw ang kanilang sinusuot kapag nga nag-duty. At ang ika pa nga niya ay sa magkakaklase ay siya na nga lang daw ang walang ganyan. Kaya naman kako ay bumili na nga muna siya kahit isang piraso para nga naman may magamit na siya sa pag-duty. Kaso ay hindi pa nga rin siya bumili. Dahil mula nga nang siya magkatrabaho ay talagang nag-iba na nga siya sa paghawak ng pera. Samantalang dati nung hindi pa siya nagtatrabaho ay wala nga pakialam yan sa paggastos ng pera. Dahil nga nung mga panahong nag-aaral pa lamang siya ay panay nga lang ang hingi niyan kay inay at hindi naman niya alam kung gaano kahirap kitain ng pera. Pero dahil nagtatrabaho na nga siya ngayon at alam na niya ang hirap ng pagkita ng pera ay talagang mahirap na nga din itong paggastusin. At sadyang napakahirap nga gastusin ng pera kapag ikaw na nga yung nagtatrabaho. At bali alas 5 na nga pala ng hapon ito kaya naman kinukulit ko na nga si Lowell na pumunta na nga kami kako dito at magsimula na nga kaming maglakad. Tapos talagang ako nga ay nagtataka dahil ayaw niya nga pumunta dito kaya naman ako ay nagagalit na. Dahil bakit ayaw pa nga niyang kami ay pumunta dito eh alam naman niyang mag-grocery pa kami ng mga kailangan naming gamitin doon sa kondo. At bali mag-aalas 6 na siguro nung napilit ko nga siyang pumunta na nga dito at sabi ko nga ay dadaan pa nga kami ng Furgo. Dahil nga may mga bibilin pa kami dito na mga kakailanganin namin dun sa kondo. At bali bumili nga lang pala kami dyan ng tigkakaunting piraso na gagamitin nga namin sa pag-stay namin dito ng ilang araw. At syempre, nang makatapos nga kami sa grocery store ay nagdiretso na nga din kami dito sa aming pag-i-staycationan dahil nga magkalapit lang itong grocery at saka nga itong kondong aming napili. At bali, kailangan nga pala naming sumakay ng elevator dahil nga talagang mataas itong aming napiling kwarto at nasa 35th floor nga ito. Tapos pagkarating nga namin dito sa pintuan ay kakoy buksan na niya nga yung pinto pero pinipilit niya nga na ako na nga raw ang magbukas. Tapos ayun na nga mga mami, pag open ko ng pintuan ay ito na nga ang bumungad sa akin. At ayun na nga ang taray ng lolo nyo dahil may mga pagantong eksena pala. May plano nga palang lumuhod ang lolo nyo. Oh, hindi ako nag-video niyan. Baka sabihin nyo scripted ha. May nag-video niyan kasi may nag-set up. Tapos ayun na nga mga mare. Nung mga nakarang araw talaga nakakaradar na ako kasi bigla-bigla na lang bakit siya pumunta ng Quiapo. Sabi ko ano kayang gagawin niya doon? Tapos may kasama siya. Ang isip ko baka nagpasama lang talaga. Baka nagpasama lang yung kaibigan niya. Tapos ito pa, one time, may naiwan siyang call sa account ko na nakipag-usap siya dun sa may-ari ng kondo na nirent namin. Sabi ko, bakit sila nag-uusap? Anong pag-uusapan nila? Tapos tinanong ko siya kung bakit sila nag-uusap. Wala lang daw, may tinanong lang daw siya. Ako naman, hindi na ako nag-urirat kasi anong iuurirat ko pa? Wala naman daw pinag-usapan. Ang isip ko lang naman, baka may mga tinanong nga lang siya na something na kailangan namin sa pagstay doon. Eh ako naman, hindi na ako nagtatanong kasi nga kahit na nakakaradar ako, hindi ako nag-expect kasi nga ayoko masaktan. Tapos may ganito
Charot. Wala lang, yun lang. Gusto ko lang magkwento. Bakit ba? Huwag na lang kayong makinig. Charot. Tapos ayun na nga, syempre, natapos ang proposal. Syempre, magluluto naman tayo dahil hindi naman tayo pwedeng hindi kakain. Tapos bale, adobong baboy nga palang niluluto ko dyan. Tapos kailangan pala may ganyan para lalong sumarap ang adobo. Charot! Tapos syempre, habang nagluluto ako, hindi naman pwede na wala siyang ginagawa, no? Hindi porket binigyan mo ko ng singsing, wala ka nang gagawin sa pamilyang to. Dahil na rin ginusto mo yan, kaya ikaw din ang maglilinis niyan. Dahil kalat mo, linis mo. At syempre, ito nga palang unang umaga at unang pagbe-breakfast namin dito sa kondo. Kaya naman napag-isipan ko na pagluto naman ng almusal itong aking boyfriend. Kaya naman pagkagising-gising ko, syempre hindi muna ako nagluto dahil nagflex muna ako ng singseng. Charot! At syempre, nagprito nga lang pala ako dyan ng 2 pirasong egg at nagsinangag nga ng kanin na tira naming kagabi at pagkatapos ay ininit din itong tira naming adobo. At syempre, dahil nga coffee is life itong si Lowell at hindi niya nga kayang mabuhay ng walang kape, pinagtimpla natin yan ng kape dahil nga sayang ang singseng. Charot! At syempre, napagpasyahan ko nga dito na kami kumain ng almusal sa labas dahil sayang naman ang city view kung di namin mai-enjoy. Dahil talagang napakaganda nga ng city view dito sa narentahan naming kondo. At kitang-kita nyo lang naman dyan ang buong Maynila. Tapos ayan na nga at bumukat-mukat pa nga itong aking si Jowa. At napakasarap nga ng buhay at kakain na lamang pagkagising. Pero okay lang yan, deserve naman niya yan dahil nga lagi naman pagod yan sa trabaho. Tapos sayang ang singseng, baka bawiin. At pagkatapos nga naming kumain, ay nagpasya na nga din kaming magyak ng aming mga sarili dahil nga pupunta nga din kami ng birthday yan. Dahil nasakto nga rin na 18th birthday ng kanyang pinsan, kaya naman ito na nga ang pagkakataon para nga kami ay makapunta doon. At mag-aalas 7 na nga rin pala nang makabalik nga kami dito sa kondo. At talagang sinadya nga naming makabalik ng maagap-agap dahil nga nakaplano nga na maliligo nga kami ngayon dito sa swimming pool. At ito nga ang isa sa nagustuhan namin, kaya nga napagpasyahan namin na dito na nga lang kami mag-staycation. Bukod nga sa napakaganda ng swimming pool ay napakalawak din ito. At syempre, napakaganda din pala ng view dito dahil nga matatagpuan itong kanilang swimming pool sa 39th floor kung kaya't kitang-kita mo talaga ang buong Maynila. Tapos nung time na nag-swimming nga kami dito ay kami lang talaga yung tao, kaya naman solong-solo namin yung pwesto. Kaya naman kung mapapansin nyo ay talaga nakapagpusing-pusing nga ang mari nyo, kaya naman nakakuha naman ng mga nakakadayang litrato. Tapos isa pa nga sa nagustuhan namin dito ay pre-access nga itong swimming pool at hindi na nga namin kailangan magbayad kung gusto nga naming maligo. Tapos mga mare, meron din palang gym dito at pre-access din yun at hindi nyo rin kailangang magbayad. O diba mare, bongga? Kaya kung may balak din po kayo mag-staycation at mag-relax-relax sa buhay, you can contact po si Sir Magu. Tapos bukod po sa napakabait na nga nung may-ari, ay binigyan pa po kami ng malaking discount. Tapos ito pa, napakalapit niya sa mga mall, sa SM Cubao, sa Ali Mall, at saka sa Gateway. Tapos kalapit din ng Pure Gold. Kaya naman kung may mga kailangan kang bilhin, ay wala nang kahasil-hasil dahil bababa ka lang at nandun na nga lahat ang kailangan Tapos mo. Ayun na nga, syempre nag-swimming kami, syempre nagutom kami, kaya naman nagluto itong aking jowa ng corn beef. Yung mga madali lang lutuin talaga yung niluluto namin dito. Tapos syempre hindi pa rin ubos yung aming adobo, kaya inulam pa rin namin. Walang katapos ang adobo, my God. Tapos syempre, kapag nagluto, syempre kakain. Pag kumain, maghuhugas. Kaya siya pa rin yung maghuhugas. Tapos fast forward na tayo mga mare. Ito nga pala yung kinabukasan na at nagbabalak na naman nga kami na maligo nga kami sa swimming pool. Tapos pagkadating nga namin dito sa pool area ay sarado nga yung daan dahil sarado nga daw ito tuwing Lunes. Naman naisipan namin dumiretso dito sa may gym area. At ito nga ang bumungad sa amin. Napakagandang tanawin at napakalamig dito sa itaas. Itong part nga pala na may mga tanim, may ito nga daw pala ang jogging area. O diba mare, kita mo talaga ang buong Maynila. At talagang nakaka-relax nga itong pagmasdan, lalong-lalo na nga kapag ganitong oras dahil napakalamig nga dito sa itaas. Bali, naglakad-lakad nga lang pala kami dyan ng kaunting oras at in-enjoy nga yung view. Syempre, pagkatapos ay inakit ko na nga itong si Lowell na bumaba dahil nga nilalamig na ako at ganun nga ang aking suot. At nang makabalik nga kami sa bahay, ay nagpasya naman nga muna kaming lumabas nga ng kondo at kako ay makabili man lang kami ng aming uulamin. At syempre, kagaya nga ng sabi ko kanina, nakalapit nga lang namin ang Pure Gold, kaya naman dito na lang nga kami bumili. At bigla nga naming nakita itong Turks, kaya naman bumili din kami ng tig-isa at kami ay nagugutom na
At bali, ang nakaplano nga pala naming bilhin ay isda dahil nga ang gusto kong ulamin ay isda, pero dahil wala ngang isda ay sa manok na nga lang kami napunta. Kaya naman bumili lang kami ng halos kalahating kilo na kasya nga lang sa aming dalawa dahil wala ngang istaka ng pagkain dito sa kondo. At bali, iniprito lang pala namin yung lahat ng chicken na binili namin at pagkatapos ay nagawa nga din ako ng soup. Dahil nga sadyang nakakalungkot kumain kapag nga walang sabaw ang ating mga ulam. At talagang halang na halang pa nga ako dyan sa aming kinakain dahil nga yung aming breadings na nabili ay talagang spicy at napakahalang. At para naman kami ay may sausawan ay nanggawa nga din ako ng gravy. Nagawa nga dun sa tira ng crispy fry pero napakahalang din talaga. Pero si Lowell ay sarap na sarap nga dyan sa niluto kong fried chicken at pwede na nga raw naming inegosyo. At sa mga oras na ito nga pala ay nagagayak na nga kaming umalis dahil ito na nga ang oras ng pag-check out namin dito sa condo na narentahan namin. At syempre dahil malinis nga ito ng aming dinatingan ay syempre aalis din kami ng malinis dahil nga clean as you go dito. Tapos ang usapan nga namin ni Lowell ay pagka-out nga namin dito sa condo ay uuwi na nga din ako ng probinsya pero naiba nga na naman. Dahil ang sabi nga niya ay kinabukasan na nga raw ako umuwi dahil hindi pa nga raw kami nakakapag-date sa labas. Kaya naman sino ba naman ako para tumanggi, diba? At nang makatapos nga kaming kumain ay dito na nga kami dumiretso sa Chilta para naman daw ma-experience namin na mag-chill sa top. Ang ganda dito mga mare, nakaka-enjoy, ang ganda ng view, ang sarap ng pagkain, lahat masarap, lahat nakaka-relax, promise. Tapos syempre dahil nga nasa top tayo ay napakaganda din ng view mga mare. Talagang kitang-kita mo ang city view, city light, basta ang ganda, ang lakas ng hangin, ang presko. Tapos yun lang, gusto ko lang siyang i-share. Bye-bye mga mare!